Location natin para kay Bagyong Pepito as of 4 a.m. today ay dito sa 305 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Patuloy pa yung paglakas nito at sa ngayon as of 4 a.m. may taglay na itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito west-northwestward sa bilis sa 25 kilometers per hour. At ito nga si Ophel, isa pa ring tropical storm. Latest location naman natin ay nasa line 240 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 75 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Mabagal itong gumagalaw pa north-northeastward ng mabagal. At sa ngayon, nagdudulot pa rin itong si Ophel ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan sa areas ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, itong si Bagyong Pepito, makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan dito sa periphery ng bagyo ay nagsisimula ng umiral dito sa malaking bahagi ng Kabikulan, pati na rin dito sa ilang areas ng Samar Island. At inasan nga natin sa patuloy na paglapit ni Pepito, malaking bahagi na ng Luzon, including Metro Manila, makakaranas ng makulimlim na panahon ngayon. Masungkit na panahon na ating inaasahan na silang bahagi ng Luzon and Visayas. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Ophel. So inaasahan pa rin natin na magpapatuloy yung pahilagang silangan na paggalaw ng nasabing bagyo at posible itong dumaan or maapektuhan itong southern portion ng Taiwan. And for the remainder of the forecast period, makikita natin patuloy na yung paghina nito. Possible within the next 12 hours, tropical depression na lamang ito. Possible downgrading into a low pressure area bukas or posibleng mas maaga. So habang nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility, malulusaw na itong si Bagyong Ophel. At yung mas kailangan nating pagtuunan nga ng pansin ay itong papalapit na Bagyong Pepito. So sa ngayon, tatlo yung ating landfall scenario. So isa-isain ko po. Pinakauna, itong landfall scenario natin, ito yung most likely scenario, nangangahulugan na ito yung pinaka-inaasahan nating mangyayari sa ngayon. So magpapatuloy yung general northwestward na paggalaw ng nasabing bagyo for the next 3 days. And possible mamayang gabi or bukas sa madaling araw ay magla-landfall itong sentro ng mata ni Bagyong Ophel sa vicinity ng Catanduanes area. At may dalawa pa po tayong scenario, no? So makikita natin dito sa ating track and intensity forecast itong tinatawag nating confidence cone. Nasasakupan pa rin ito ang malaking bahagi ng Eastern Luzon as well as itong eastern section ng Central and Southern Luzon. So inaasahan natin may mga scenario pa tayong tinitignan na ukol para dito sa ating landfall. So yung pangalawa nating landfall scenario, posible pa rin yung landfall dito sa silangang dagat baybayin o yung eastern coast ng Camarines Sur. Pwede rin dito sa eastern coast ng Albay or eastern coast ng Sorsogon, possibly tonight or bukas rin na madaling araw. So hagip po itong areas na ito ng confidence cone. Maganda po tayo dyan sa posibleng or hindi natin tinatanggal yung possibility ng landfall over these areas. Yung pangatlo naman nating landfall scenario ay dito sa eastern coast ng Quezon or Aurora bukas ng hapon or sa gabi. So inaasahan natin yung once na magla-landfall itong bagyo, possibly dito sa area ng Catanduanes, magkaroon ito ng pangalawang landfall sa eastern coast ng Quezon or Aurora bukas nga ng hapon or gabi. So kailangan natin bigyang pansin, no? So porket hindi pa magla-landfall ang bagyo sa atin, hindi po nangangahulugang hindi natin mararamdaman yung mga malalakas na epekto nito. So hindi lang po isang punto ang bagyo, no? Malawak ang epekto ng Bagyong Pepito. So inaasahan natin habang lumalapit ito sa ating kalupaan, yung mga impacts na ating inaasahan na dala ng bagyo, una-una sa lahat itong malalakas na hangin, posibleng mahagip itong eastern section ng Luzon as well as itong eastern section ng Eastern Visayas. Asahan na rin natin malalakas sa pag-ulan, heavy rainfall sa most of Luzon area. At pangatlo, nandyan rin yung posibilidad ng storm surge o yung daluyong ng bagyo, especially sa mga low-lying or coastal areas. At inaasahan nga natin na magpapatuloy, so habang nasa karagatan itong si Bagyong Pepito, magpapatuloy yung paglakas or intensification nito. Possible, mas mag-intensify pa ito into super typhoon category sa mga susunod na oras prior to landfall sa mga areas na nabanggit ko. And after landfall, inaasahan nga natin ang slight weakening or bahagyang paghina ng bagyo, possible by Monday. humina ito bilang isang severe tropical storm na kung saan nasa labas na ito na ating Philippine Area of Responsibility.
At dahil nga mas lumapit na itong sentro ni Bagyong Pepito sa ating kalupaan, nagtaas na tayo ng tropical cyclone wind signal number 3. So as of 5 a.m. today. So may palugit po tayo, no? Warning lead time na 18 hours. So asahan natin itong mga malalakas na hangin sa areas under wind signal number 3. As of 5 a.m., may signal number 3 sa Catanduanes, sa eastern portion ng Albay, sa eastern portion ng Camarines Sur, sa easternmost portion ng Sorsogon, at itong northernmost portion ng Eastern Samar. At inasahan natin, may signal number 2 tayo as of 5 a.m. today dito sa nalalabing bahagi ng Camarines Sur, sa rest of Albay, rest of Sorsogon, dito sa Ticao Island, sa lalawigan ng Camarines Norte, at itong easternmost portion ng mainland Quezon. So kabilang na dyan dito ang Polillo Islands. May signal number 2 rin tayo sa ilang areas ng Visayas, itong northern portion ng Eastern Samar, dito sa northern portion ng Samar, at sa nalalabing bahagi ng Northern Samar. At signal number 1 naman, may palugit or warning lead time ng 36 hours. So itong mga areas na ito possible, no? Wala pa tayong nararanasan pagbugso ng hangin. Pero ayun nga po, dahil sa lead time for the next 36 hours, magsisimula tayo makakaranas ng mga malalakas na hangin na dala ng papalapit na Bagyong Pepito. So nalalabing bahagi ng Masbate, including Boreas Island, dito sa area ng Marinduque, nalalabing bahagi ng Quezon, dito sa area ng Laguna, sa Rizal, dito sa Cavite, sa Batangas, Metro Manila, sa area ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac. May signal number 1 rin dito sa area ng Nueva Ecija, sa Aurora, Nueva Vizcaya, dito sa area ng Quirino, dito sa bahagi ng Isabela, central and southern portions ng Cagayan, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur. May signal number 1 rin dito sa area ng Abra, southern portion ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at sa Benguet. Sa areas naman ng Visayas at sa Mindanao, may signal number 1 rin dito sa nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Samar, dito sa Biliran, northern and central portions ng Leyte, dito sa northeastern portion ng southern Leyte, northernmost portion ng Cebu, including dito sa area ng Bantayan Islands, itong northernmost portion ng Iloilo, at itong northern portion ng Dinagat Island sa bahagi ng Mindanao. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially areas under wind signal number 2 at wind signal number 3, asahan natin na mas makakaranas na tayo ng mga malalakas sa pagbugso ng hangin dahil malapit na nga itong sentro ng mata ni Bagyong Pepito sa ating bansa. Kaya maghanda na tayo, patuloy tayong maghanda sa banta ng mapaminsalang hangin na dala ng papalapit na Bagyong Pepito. In terms naman of heavy rainfall, ay yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng bagyo, as early as today, so lumalakas na yung mga pag-ulan nating inaasahan, intense torrential rains, ito yung mga areas shaded by red, dito sa area ng Catanduanes, heavy to intense rains, areas shaded by orange, so inaasahan natin for today, dito sa area ng Camarines Sur, Northern Samar, at Eastern Samar. Moderate to heavy rains naman, ito yung mga areas shaded by yellow sa mga lalawigan ng Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Masbate, sa Samar, Biliran, at sa Leyte. At habang papalapit na nga yung sentro ni Bagyong Pepito dito sa area ng Luzon, so inaasahan natin, mas lalakas pa yung mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon area at malaking makikita natin nung malaking bahagi na ng Luzon may kulay. So ibig sabihin po nito, most of Luzon area makakaranas na ng malalakas sa pag-ulan. So bukas, araw ng linggo, ito po yung peak ng pag-ulan natin. At ito yung time period kung saan pinakamalapit yung sentro ni Bagyong Pepito at magsisimula na itong baybayin ang malaking bahagi ng Luzon area. So inaasahan natin, intense torrential rains. Muli, ito po yung areas shaded by red sa lalawigan ng Aurora at sa area ng Quezon. Heavy to intense rains, ito po yung mga areas shaded by orange sa mga lalawigan ng Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, at Camarines Norte. Moderate to heavy rains, ito yung mga areas shaded by yellow sa areas or sa mga lalawigan ng Babuyan Islands, mainland Cagayan, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Isabela, La Union, Benguet, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, dito sa Metro Manila, Rizal,
Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, at Camarines Sur. At pagsapit ng Lunes, so on Monday, nasa na natin, no, nakalabas na ng kalupaan itong sentro ni Bagyong Pepito. So nandito na ito sa West Philippine Sea. So as expected, makakaranas na tayo ng mas mahihinang pag-ulan. Unti-unti nahihina yung mga pag-ulan na ating mararanasan, mababawasan na rin yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan. Gayunpaman, inaasahan pa rin natin, magkaroon man tayo ng mahihinang pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Luzon dahil nga inaasahan natin itong significant rainfall in the coming days, possible maging saturated na yung mga lupa dito. So mataas pa rin yung chance ng mga pagbaha on this area. So nevertheless, on Monday, moderate to heavy rains ang ating inaasahan sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at sa Zambales. Ngayon pa lamang, especially sa mga lugar ko pong nabanggit, yung mga areas shaded by orange as well as yung mga areas shaded by red, intense to torrential rains pong ating inaasahan doon. Heavy to intense rains rin ang ating inaasahan on some of those areas. Maghanda na tayo ngayon pa lang sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin itong mga malalakas sa pag-ulan na dala ng Bagyong Pepito as early as today. Magpapatuloy po yan hanggang bukas. At isa pa ito sa mga impacts na kailangan nating paghandaan na dala ng papalapit na Bagyong Pepito. So itong storm surge o yung daluyong ng bagyo, yung latest issuance pa natin ng storm surge warning as of 2 a.m. today. Inaasahan natin ang mahigit 3 metrong taas ng daluyong ng bagyo sa ilang coastal communities ng Quezon Province. So yan ay sa mga bayan ng Calauag, Gumaca, Lopel, Plaridel at sa Quezon. 2.1 to 3 meters naman na taas ng storm surge ang ating inaasahan sa mga coastlines ng Albay, dito sa area ng Aurora, sa bayan ng San Juan, dito sa bahagi ng Batangas, sa area ng Camarines, sa mga coastlines ng Camarines Norte, Camarines Sur, dito sa Catanduanes, sa Eastern Samar, sa bahagi ng Isabela, Northern Samar, ilang coastlines pa ng Quezon Province, as well as itong area ng Sorsogon. 1 to 2 meters naman ng storm surge height or daluyin ng bagyo ang ating inaasahan sa coastlines ng Bataan, dito sa Batangas, some areas of Bulacan, dito sa area ng Cavite, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa bahagi ng La Union, sa coastlines ng Marinduque, dito sa Masbate, sa Metro Manila, dito sa Pangasinan, Pampanga, sa coastlines of Samar, dito sa Sorsogon, at sa bahagi ng Zambales. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially itong some parts of Quezon Province, no? So ngayon pa lang, maghanda na po tayo, lumikas na po tayo, especially yung ating mga kababayan sa low-lying or sa mga coastal areas dahil nga inaasahan natin ang pagtaas ng ating mga alon sa mga areas na ito. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan para mapaghandaan itong storm surge. So itong storm surge, isa po ito sa mga pinakamapanganib na epekto ng papalapit na bagyo. So wag na po nating antayin na lumapit pa ang sentro ng bagyo sa ating locality. Ngayon pa lamang, nag-issue na po tayo ng storm surge warning. Inulit ko po, itong area ng Quezon Province, some coastlines along this area, maghanda po tayo sa banta ng storm surge ngayon pa lamang.